Praise the Lord mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Sister Tessa Puyong at ikinalulugod ko po na nabigyan po tayo ng pagkakataon na ma-assign today na magpahayag ng salita ng ating Panginoon. So yun mga kapatid, so walang pagtatagal pa mga kapatid, iyuko po natin ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata at humingi tayo ng presensya sa ating Panginoon upang pangunahan tayo para sa araw na ito. Praise God, Panginoon, You are the King of Kings, You are the Lord of Lords, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magsamang-sama muli upang mag-aral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Naway, Panginoon, sa oras na ito, tulungan niyo po kaming bigyan ng matalas na pag-iisip upang maintindihan ang nais niyong ipahayag sa amin. Naway, Panginoon, anoint thy servant, Lord God, Panginoon. Naway, Panginoon, tulungan niyo po kami maisa-isip, maisa-puso ang mga aral na aming matutunan sa araw na ito upang ito ay aming magamit sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Naway, Panginoon, Ikaw, Lord God, Panginoon, ang manguna sa oras na ito. In Jesus' name, Panginoon, we bring back all the glory and praises in Your mighty name. We pray, Amen. So yun mga kapatid, for the past few weeks na nasabihan ako, past few months na nasabihan ako ni Sister Micah na ma-assign for the prayer meeting, no mga kapatid. Ando doon, Lord God, na yung doubt na bakit ako, Lord, diba? So sabi nga, diba, exercise your faith, mga kapatid, na magpagamit tayo sa Panginoon na tulungan natin ang ating mga sarili na maipahayag, no, sa iba ang salita ng ating Panginoon. So yun mga kapatid, sa walang pagtatagal, buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Matthew chapter 4 verses 1 to 4. So sabi dito mga kapatid, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Verse 4, But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So yun mga kapatid, I came up to this verse mga kapatid. Grabe, ang dami kong binasa, pero ito talaga yung ito yung sa akin, nagtulak na ito yung ipahayag ko, ito yung ituro ko para sa araw na ito. So yun mga kapatid, yung nabasa natin mga kapatid, I will let you go in the title, God's Battle or Our Battle Against Temptation. So tukso mga kapatid, no? Ano nga ba yung tukso mga kapatid? Di ba nga, sabi nga sa kanta tukso, layuan mo ako. So yun mga kapatid, paano nga natin malalayuan ang tukso, di ba mga kapatid? So ano nga ba ang tukso? Bago mo na mga kapatid, in English, temptation. Sabi sa
Sa Google, sabi ni ate mo Miriam, ang tukso ay, or tempt, came from the Greek word translated as perazo, which means to try or test one's faith, virtue, character by enticement to sin. So yun mga kapatid, ang tukso ay siyang sumusubok sa karakter, no, at sa pananampalataya ng isang tao upang siya hindi magpadala sa kasalanan. So yun mga kapatid, I will let you go in the 5 principles, no, how we can overcome this temptation. So for the first principle, sabi dito, God allow us to be tempted. So hinahayaan ng Panginoon na tayo ay matukso. So yun, sabi nga 'di ba, sabi nga dun sa nabasa natin kanina, kailan ba dun tinukso ng devil ang Panginoon? Tinukso siya dun sa part na after na siya ay nag-undergo with the 40 days and 40 nights fasting, kung saan siya ay gutom na gutom, 'di ba? Sinubok siya ni Satan kung saan doon siya mahina. So ganoon din sa ating mga buhay mga kapatid, no? Ang sinusubok tayo kung saan sinusubok tayo ng Panginoon, sinusubok tayo ng diablo na kung kailan tayo mahina. Kaya dahil doon malalaman kung anak ba tayo ng Panginoon. So sa first principle, sabi ko nga, God allow us to be tempted, no? We are not all exempted. Diba? We're not all exempted. Lahat tayo ay nakakaranas ng tukso. Ang Panginoon nga nakaranas, diba? How much more tayo pa, diba? Na makasalanan. We are sinful nature sa atin as human ang magkaroon ng kasalanan. So yun, hindi lang ang Panginoon nakaranas ng tukso sa Biblia. You know the story of Job, diba? I know you are familiar with that, diba? Kung saan sinubok siya ni Satan, diba? Which is, God allowed that to happen, diba? Kung saan hinayaan ng Panginoon si Satan na mawalan siya ng ari-arian, na mamatayan siya ng kanyang anak, diba? Pinahintulutan din siya, nasaktan ng Panginoon, 'di ba? Kung saan nagkaroon siya ng sakit, 'di ba? Nagkaroon siya ng pigsa mula ulo hanggang paa. 'Di ba? As you can see mga kapatid, 'di ba, pag tayo nagkapigsa, if we already experienced that, yung isang part lang ng katawan natin kapag gumalaw tayo, 'di ba? Napakasakit na, 'di ba? How much more kay Job na mula ulo hanggang paa, 'di ba? Hindi ito na iba sa pagsubok na dinanas ng ating Panginoon sa kamay ng diablo, 'di ba? Grabe, no? Sinubok ang Panginoon. Bago yung pangyayaring iyon, ano ba ang nangyari sa Panginoon, 'di ba? He was being baptized, 'di ba? Binaptize siya ni Juan sa tubig, na kung saan after noon, 'di ba? Dinala siya ng Panginoon sa wilderness, mga kapatid. Hindi siya kusang pumunta doon, mga kapatid. Kumbaga, dinala siya ng Espiritu Santo, 'di ba? Dahil plano na din 'yon ng Panginoon upang masubok ang kanyang pananampalataya at masabing anak ba talaga siya ng Panginoon. So ayun, so yun mga kapatid, 'di ba? Sabi ko nga, we are not exempted, 'di ba? Na malapitan ng tukso, 'di ba? It allows, 'di ba? Inallow ng Panginoon na tayo ay ma-tempt. So for the second principle, mga kapatid, sabi dito sa second principle, for every trials there is
spiritual success. So yun mga kapatid, sabi dito sa mga pagsubok or sa mga temptation na ating napagtatagumpayan, mayroon itong kalakip na spiritual blessing. So yun no, sabi nga sa Korinto 10:12, basahin natin sa Tagalog na para mas maintindihan natin. Sabi sa 1 Corinthians 10:12, buksan natin ang ating mga Biblia. Okay? Sabi dito sa 1 Corinthians 10:12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. So yun mga kapatid, tayo bilang lingkod ng Panginoon, bilang ginagamit ng Panginoon sa kanyang ministry, minsan kung saan dun tayo malakas, 'di ba? Kung saan alam ng diablo na involved tayo sa gawain ng Panginoon, doon siya mas gigil na tayo subukan, 'di ba? Bigla na lang tayong tutusukin, 'di ba? Kaya mag-ingat tayo dahil tayo, kung sino pa yung mga ginagamit ng Panginoon, kung sino pa yung nasa Panginoon, mas doon grabe ang pagsubok na ating nararanasan, di ba? So, sa tingin nyo kaya, no, bakit kaya hinayaan ng Panginoon na dalhin siya sa disyerto? Bakit kaya ng mga kapatid? Para ba malaman na matagumpay ang Diyos, diba, mga kapatid? Ayun ba yung reason, mga kapatid? Diba? Pinayaan ng Panginoon na pumunta ang hinayaan ng Panginoon na matukso, diba? Na matukso ni Satan ang Diyos, diba? Dahil doon natin mapapatunayan kung anak ba talaga siya ng Diyos, diba? Sabi nga doon mga kapatid, no, 'di ba, nung sinabi ni Satan sa Diyos na gawin mong tinapay ang mga bato, 'di ba mga kapatid? Posibleng mangyari 'yon di ba? Posible sa Panginoon 'yon, di ba? Yung ilang pirasong bread nga lang, di ba, nagawa niyang libo, mga kapatid, di ba? That's possible, di ba mga kapatid? As human, sa tingin nyo, is that possible? Di ba, hindi mga kapatid? Siguro, yung tinapay, magiging bato, pwede pa mga kapatid, di ba? Naranasan nyo na ba yung mga kapatid na yung pandesal sa bahay? After 3 days, nararanasan namin yan dito, na tumatagal ng 3 araw yung pandesal. After 3 days, bato na, napakatigas na, mga kapatid. Possible yun. Pero tayong mga tao, no, gawin nating tinapay ang bato, imposible. Okay, kidding aside, mga kapatid, ano yung sinasabi dito, mga kapatid, no? Na may katagumpayan ang lahat ng pagsubok, ang temptation kapag ating na-overcome. May kalakip na blessing, no? Kaya magpakatatag tayo sa Panginoon. Wag tayong maging confident sa sarili natin, no? Lahat ng ating mga gagawin, lahat ng ating mga desisyon sa buhay, i-ask natin sa ating Panginoon, diba? Dahil alam ng Panginoon kung ano ang simula, at alam ng Panginoon ang ending. So yun mga kapatid, for our third principle, mga kapatid, sabi dito, the result of our trials will determine who we are. So yun mga kapatid, ang resulta daw ng ating mga pagsubok ay magpapatunay kung masusukat kung ano ba tayo, o ano ba ako as lingkod ng ating Panginoon. So yun mga kapatid,
sabi sa Corinto, no? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kung di yaong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matitiis. So yun mga kapatid, hindi naman nagbibigay ang Panginoon ng pagsubok ng hindi natin makakaya. Alam ng Panginoon ang ating kakayahan. 'Di ba? Mawain ng ating Panginoon, napakabuti ng ating Panginoon at nagbibigay siya ng mga problema sa ating buhay na alam niya na ma-overcome natin. Kilala tayo ng ating Panginoon, mas higit pa sa boyfriend natin, sa asawa natin, sa kaibigan natin. Kilala tayo ng ating Panginoon at hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo ipapahamak, basta't magpagamit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya at maging tapat tayo sa Kanya. So, may pangako ang Diyos, 'di ba? Sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay, may pangako ang Diyos. So yun mga kapatid, balikan natin yung sabi sa Matthew chapter 4 verse 2 to 3. Ang sabi dito, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an-hungered. And when the tempter came to him, he said, if thou be Son of God, command that these stones be made bread. Kung yun papansin mga kapatid sa Biblia, ilang beses sinubok ang Panginoon during his 40 days and 40 nights fasting mga kapatid. Kasi spiritually, punong-puno ang Panginoon, but physically, 'di ba? He was tired, mga kapatid. Tao rin ang Panginoon, mga kapatid, 'di ba? Nakakain nga siya, mga kapatid, 'di ba? So, nakakaramdam din siya ng pagod, mga kapatid, 'di ba? Which is sa panahon na yun, mga kapatid, kung saan siya gutom na gutom, sinubok siya ni Satan, mga kapatid, which is he overcome that, mga kapatid, diba? Hindi siya nagpadala sa tukso, mga kapatid, dahil alam ng Diyos na gagamitin yun ng diablo upang mag-field siya sa kanyang mission, diba, mga kapatid? So yun, mga kapatid, it determines na anak talaga siya ng Panginoon. Sa ating buhay din ganun, mga kapatid, na once na na-overcome natin, 'di ba? Na-overcome natin ang pagsubok, 'di ba? It determines na we overcome. It determines na tunay tayo na nagpakatatag at hindi nagpadala sa kahinaan ng mundo o sa tukso ng diablo, mga kapatid. So, for our fourth principle, mga kapatid, our enemy will attack us when we are weak. Kahit sa panahon na tayo, mas grabe ang atake ng Panginoon, ng diablo, kapag tayo ay mahina. So, huwag tayong magpahina-hina, mga kapatid, dahil doon mas nagiging eager ang diablo upang tayo ay pabagsakin, mga kapatid. Sabi nga sa 1 Peter 5 verse 8, sabi dito, mga kapatid, sabi dito, no? 1 Peter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Sa Tagalog, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y mapagpuyat, at inyong kalaban na diablo, na gaya ng leyong umuungal,
ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So yun mga kapatid, ang temptation daw ay parang leon mga kapatid, no? Kaya kung hindi ka alerto mga kapatid, kung hahayaan mo mga kapatid na ikaw ay pahina-hina mga kapatid, ang leon kasi mga kapatid, dahan-dahan yan mga kapatid sa pagko-crawl. Tapos after that, dahan-dahan niyang pag-crawl mga kapatid, bigla ka na lang yan lalapain mga kapatid. Kaya mga kapatid, focus, be alert, diba, sa buhay mga kapatid. Huwag kang magpapahina-hina mga kapatid, dahil once na nalapa ka ng leon na yon mga kapatid, sino ang talo mga kapatid? Ikaw na mga kapatid. You never become successful dahil nagpadala ka sa iyong kahinaan, diba mga kapatid? Sabi nga diba mga kapatid na ang nangyari doon mga kapatid sa wilderness na yun mga kapatid, doon natupad ang kalooban ng Diyos, diba? Ang kalooban ng Diyos na mapatunayan sa atin na ang Diyos ay tao rin, diba mga kapatid? Diyos ay tao at nagpakatatag siya, nagpakatibay siya sa salita ng Panginoon at sa pangako ng Panginoon. So yun mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siyang magpapatibay sa bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya dapat mga kapatid, tayo'y magpakpuspos sa kanyang mga salita, dahil sabi nga sa pang-apat na principle mga kapatid, na panglimang principle mga kapatid, God's word was the most effective weapon against temptation mga kapatid. Sabi doon mga kapatid, ang salita ng Diyos ang pinaka-epektibong sandata laban sa tukso mga kapatid. So kung isipin nyo mga kapatid, diba, kayang-kaya ng Diyos na napitikin ang dyablo, diba? Kaya niyang gamitan ng kapangyarihan ang dyablo upang matigil siya sa kanyang ginagawa. Pero bakit hindi yun ginawa ng Panginoon, diba mga kapatid? Diba? Dahil gusto niyang patunayan sa atin, diba, na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salita lang ng Diyos ang ginamit niya mga kapatid. Diba? Ayun lang ang ginamit niya upang labanan ng dyablo that time mga kapatid. Diba? So, doon, diba, doon natin mapapatunayan na ang Biblia ay makapangyarihan mga kapatid, na ang Biblia ang siyang magpapatibay sa atin mga kapatid, na ang salita niya ang siyang magpapatibay sa atin, diba? Sabi nga sa Deuteronomy 8 verse 3, sabi doon mga kapatid, sabi doon, let's read it mga kapatid. Sabi doon, at ikay ay pinangumbaba niya at pinapagdamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala, ni nakilala ng inyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa inyo hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. So God's word is most important than our food. Diba? Physical food is just a temporary satisfaction of our body, mga kapatid. Spiritual food is everlasting and necessary for our spiritual growth, mga kapatid. So, we need our scripture because it is our defense against our enemy. So, ganon makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya niyang
Kaya niyang patigilin ang dyablo, mga kapatid. Kaya niyang paalisin ang dyablo sa ating buhay, mga kapatid. Kaya mga kapatid, hanggat tayo'y malakas at may kalayaang magpuri at magbasa ng ating salita ng Diyos, gawin natin ito, mga kapatid. Dahil ito lamang ang magliligtas sa atin at magpapatibay ng ating katatagan, mga kapatid. Sa aking buhay, mga kapatid, sa mga challenges, sa mga pagsubok na dumarating sa aking buhay, sa kabigatan na aming nadaranasan ngayon, mga kapatid, ang Biblia lamang, mga kapatid, ang aming sandigan, mga kapatid. Ito ang nagbubuklod sa amin, ito ang aming nagsisilbing kalakasan, dahil alam namin na may pangako ang Panginoon na may panahon na ang lahat ng aming pagpapagal, ang lahat ng aming pagpapagamit ay may kasagutan, diba? We're just patiently waiting. Even though God is silently working, we are patiently waiting for His answer, and we know na, mga kapatid, and we know that answer, mga kapatid, will be the breakthrough in our lives, mga kapatid. So yun, mga kapatid, magdalanginan tayo, mga kapatid, sa bawat isa, at sa walang pagtatapos, mga kapatid, iuko po natin ang ating mga ulo at humingi tayo muli ng gabay at pasasalamat para sa araw na ito. Praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming narinig at aming naisaisip sa araw na ito. Praise God. Tulungan niyo po kami, Lord God, na maging matatag, Panginoon, sa mga temptation, Lord God, na dumarating sa aming mga buhay, Lord God, Panginoon. Iparealize niyo po sa amin, Lord God, na ang inyong salita ang siyang aming magiging sandigan, Panginoon, para labanan na ang aming mga kaaway, ang aming mga tukso o pasubok sa buhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa kalakasan mo, Lord God, Panginoon, na siya nagpapatibay sa amin, Lord God. Maraming salamat sa buhay na pinagkakaloob mo sa amin. Jesus name, Panginoon, we thank you, Lord God, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Lord God, sa buhay, sa kalakasan. Jesus name we pray. Amen.